Ayan, talaga naiintab ako. Guys, ito naman yung ginagawa ng ating air crew. Ang air crew, guys. Ang ating si Boy Hilo, siya yung nakakita nung kawan kanina. Siya yung ating bagong piloto. And then si Boy Butas, itong ating mekaniko, guys. So, na-stop yung power block, guys, kasi parang may biyak yung lambat. Nako, huwag naman sana makalabas yung isda. Yan, guys, ang nagiging problema pagka may biyak ang lambat o may sira. Ganyan, guys, pagka may sira yung lambat natin, sineseparate yung part na biak at yan ay tatagpian ng ating maestro kasama ng ating mga fisherman para matapos kaagad yan. Pero ito na, guys, sabi nga kanina parang kapareho daw to ng una naming area kanina umaga. Naka 52 tons kami kanina, so thank you Lord kasi kahit may sira yung lambat natin ay nagpaiwan yung isda, hindi talaga sila nakalabas. Finally, guys, salok time na tayo. Medyo inabot na tayo ng 8:20 na ng gabi. Pwesto na kami, guys, for the second set ngayong araw. Kaninang umaga nakarya tayo kanina, naka 50 plus tayo ng nahuli kanina. So ngayon ito yung ating pinopormahan. Let's take a closer look. Ito, ayan, daming ibon, bumibisik, namumuti. Sana ay pagkalob ito for the second time, guys. At meron kaming kalaban, kung makikita ninyo sa parte doon. Ayan, may parating na kalaban. May kalaban kami dito sana, pero mas maaga kami, mas malapit-lapit kami. Ayan, yan yung ating kawan, bumuti. Ayan, sana ipagkalob ito. Ayan, pwesto na. Dito na si Maestro Tumagateño. Hello, magandang hapon. Baka makabawi kami nito. Ayan, magandang hapon talaga for the second time this day. Pumapwesto na. Ayan. Hapon. Dito sila. Ayan. Nasa may araw na yan, guys. Ayan sila. Mas mauna kami. Tuloy-tuloy na yan, tuloy-tuloy na. Mumuti. Daming ibon. Ayan, lumapad na. Wala yata sa setting course eh. Wala sa setting course yata eh. Mariano! Ayan, Mariana! Malapit na rin yung kalaban. Magsak na, escape. Yung isda, guys, nandito na. Sa malapit. Malapit lang. Ayan sila. Ayan. May isa pang tumpok dito. Ayan o. May ibon. Nagdadalawang grupo sila. Malalaking ibon. Sana. Wow, lumapat na itong isa. Tuloy-tuloy lang.
tuloy-tuloy lang. Ito pa yung kalahati. Ayan. Okay, yung papasaway, dyan lang kayo. Kulong naman siya, nakukulong. Maliit yung isa medyo mahaba. Umaba na rin tong isa. Maraming pagkain guys, maraming dilis yan, kaya medyo tuloy-tuloy lang ang lutang niya. Maraming kinakain. Time check, alas 3:30 na po, alas 3 ng hapon. Buti nauna kami kasi ito may kalaban talaga dito, oh, dumating na. Minuto lang ang pagitan, minuto lang. Steady lang, steady. Maganda guys pagka ganyan na kita nyo may bakas-bakas pa siya, may alon-alon, may pumipitik pa. Ibig sabihin nandiyan pa yung karamihan niyan. Hindi lumalayo, may pagkain sila. Yan ang ating lambat, tuloy-tuloy. Na-search to kanina ni Boy Hilo. Lumipad sila kanina. Kalahati. Nakadalawa. Kalahati. O, kalahati na lambat. Nasa 500 meters na yan guys. May lalaglag. May kalahati pa. O, maganda naman kasi nandito lang sa loob. Iniikutan pa natin. Sabi ko nga, 2 beses lumipad kanina ang ating helicopter na si Hornets. At ito ay nilipad ni Boy Hilo. Habang ako ay nagmo-monitor lang dito sa baba. Maganda ang galaw ng isda kasi guys hindi lumalayo. Saka yung ibon nasa loob. Meaning nakikita ng ibon yung mga dilis na pagkain nila. Kaya dyan sila sa sentro. So ngayon yung isda hindi gaanong lumayo sa spot na yan. Kaya maganda naman. Sana tuloy-tuloy lang na ganyan. Ayan, 40 na lang lambat. Meaning 400 meters. Yan, medyo magandang karagatan. Maganda ang papawirin, maganda ang klima, maganda ang panahon. So, tamang-tama ito. Mga ganitong oras, maganda ang lutang ng isda. Ayan, 300 meters. Nandyan lang sila. Yung aryada guys, minsan inaabot ng 10 minutes bago magpanagpo. Depende sa speed ng barko. Ayan. So, nandyan pa talaga ang isda. 20 na lang. 20 snap ring na lang yun guys. Yung snap ring, yun ang nagpapalubog ng ating lambat. Pampabigat sa snap ring ang tawag. Nakakabit sa ating kadena. Ayan, para mapalalim ng ating lambat habang binibira itong main winch mamaya. Main winch yan. Triangle. Binababa na rin si James. Si James yon, guys. Ayan, fast craft na yan na nasa gilid. Yan na yung fast craft driver natin. Ayan yung isda guys, nasa loob. Maalon-alon.
Naghahagis na rin na sila ng sinner die dito sa side na to guys. Kasi wala na lambat dito. Kable na lang guys. Ayan. Yung kulay green na yan, sinner die. Ito yung isda, isa. Doon sa kabila meron din. Kaya maraming ibon dito. Ayan guys, yung kalaban namin, isang Taiwan boat yan. May helicopter din guys, Taiwan boat. Hindi ko makita yung pangalan. Halos lahat dito guys, pagka ganitong kalalaki ng barko, may helicopter. Ayan. Buti nauna kami, mabilis to eh. Mas malapit kami sa distansya. Ayan, mga bibirahin to mga 30 minutes plus additional 2 hours bago mayakit yung lambat, bago tayo makapagsalop guys. Ayan, so stay tuned lamang at sa next footage natin, tingnan natin yung mas maganda na mas makita nyo at ma-appreciate nyo yung kagandahan ng vlogs natin. Ayan. So ngayon nga ano na 3:40 na guys ng hapon. Yan, sinner die, kulay green. Para hindi lumapit ang isda dito guys, kasi pag nakita nila sa ilalim na may kulay green, iiwasan nila yan. Pero pag talaga mabilis ang isda, wala nang pakiyan dyan sa kulay green na yan. Lulusob at lulusob yan guys. Pero maganda yung pinapakita ng isda natin kasi halos nandun lang sila sa sentro. Hindi sila lumayo kung saan sila nakapwesto kanina. Meaning nandun lang yung pagkain nila. At hindi sila lumalayo sa sentro. So walang gano'y pagkaalala dahil nag-steady sila doon. So habang binibira yung ating lambat at lumalalim, magsisipper, sana nandyan lang sila sa loob para mahuli natin. Yun lang guys, magandang hapon sa inyo. Second set namin sa paglabas namin sa Rabaul kahapon. So this is our second set. First set natin nasa 50 plus tayo kaninang umaga. So sa mga nagtatanong guys kung nakakailang area kami sa maghapon, kaya po namin umarya guys ng 3 beses, may huli o wala. So ayan guys, for the meantime, ito yung ating si Boy Hilo, siya po nakakita niyan kanina. Ayan. So stay tuned mga kasimangis na. Thank you, good afternoon. Start na sila ng power block guys. Ayan. Again, ito ay tatagal ng 2 hours bago maiakyat ng ating lambat. Then after 2 hours at maiakyat ang lambat, preparation nyo for salok natin guys. Ayan, kita nyo siya. Mix yan. Mga Pinoy, mga taga Papua New Guinea guys, yung mga local crew natin, mga fisherman. Ang nabubukod lang dyan sa trabaho dyan ay si James. Si James ay fast craft driver natin, taga PNG rin guys.
Again, wala po tayo sa Pilipinas at tayo po ay nasa Papua New Guinea. Dito po tayo dumadayo ng pangingisda at ito po yung lugar kung saan hinuhuli ang karamihang inilalatang tuna worldwide, guys. Mostly ang aming isda ay dinadala natin sa Jensan, Thailand, Japan, Korea, Europe. Yan guys, yan lang na ilan sa mga lugar kung saan dinadala yung ating mga hinuhuling isda. Pero karamihan guys ay sa Jensan ang bagsak ng isda natin. Hindi na nga lang po natin nakukunan pag dinadala doon kasi sinasalin to sa carrier na sina-charter ng ating company para madala sa mga fishing facilities or canning facilities na siya nagpo-produce ng mga canned tuna worldwide, guys. So ayan, para po yan sa kabatiran po ng bago lang kaka-tune in or kaka-subscribe sa ating YouTube channel, na sa ganon magkaroon sila ng idea kung paano nagsisimula o paano hinuhuli at kung saan hinuhuli ang mga kinakain nating mga dilatang tuna. Ayan, sa Pilipinas po walang ganitong kalaking fishing industries or walang ganitong kalaking fishing boats na namamalakaya dahil dyan po ay kokonti na ang isda at sabi nga ay talagang taghirap dyan sa isda. Dito po sa lugar namin may time din po na taghirap, may time din talaga na paldo. So bawi-bawi lang din naman talaga guys sa gastos dahil kita nyo naman may helicopter kaming ginagamit sa paghahanap ng isda. At ako nga po yung tuna spotter, ako ang tuna pilot na naghahanap ng isda dito sa Pacific Ocean. Yan po para sa kabatiran lang po ng mga bago nating followers or subscribers, guys. Thank you po. At sabi nga, palagi nyo puntang kiligin yung mga original content. Original is always the best. Si Manging Isda po. Antabayanan ninyo ang kasunod na video nito dahil guys, mahaba-haba pa to kaya marami pang kaganapan ng pwedeng may features natin dito sa ating vlog. Magandang hapon na po. Si Manging Isda. At again guys, nandito sa controls ang ating kapitan. Ito nakaputi, si Cap Edison Dorado from Iligan. And of course, ang ating first officer, ang ating chiefmate, taga Tingloy, Bembangers ng Tingloy. Ayan, malapit na rin po itong maging kapitan. At ang ating fishing master, yung bago nating fishing master yon, si Cap de la Cruz. Cap! Ayan. Ayan, ang bago nating kasama ngayon kasi umuwi yung ating dating fishing master, nag-emergency. So, si Cap de la Cruz ang ating makikisama from time to time na magbablog tayo. Siya makikita nyo guys. Ayan guys. Ayan, talaga nangingintab ako. Guys, ito naman yung ginagawa ng ating air crew. Ang air crew guys, ang ating si Boy Hilo, siya yung nakakita nung kawan kanina. Siya yung ating bagong piloto. And then si Boy Butas, itong ating mekaniko guys. So, from time to time, marirenjo yung mga pangalan na yan sa akin. Kaya naman, shoutout sa inyo lahat. Ayan. Mangga, kain. Pagkatapos guys ng trabaho namin sa maghanap ng isda, pwede na tayo magtambay-tambay dito, kumain kung anong gusto, matulog. So, ang in-expect sa atin lang is makapaghanap tayo ng isda. Ayan guys. Kain tayo mangga. Ala, si Manto, mangga. Ano? Ito ay mangga. Laki nga, no? Kain tayo. Habang may nagpa-power block dito guys, itong ating dalawang specialist dito, ating winchman at ang ating second navigator, naghahayuma dito, nagtatahi ng lambat guys. Para sa ganun, nakaprepara yung lambat natin anytime kung sakaling matapos tayo, kung sakaling may aaryahan, nakaredy yung lambat natin guys. Inuuna na nila yung tahiin guys para sa kinabukasan or sa mga next set natin ay ready talaga ang lambat natin guys. Itong ating winchman guys, nakikita nyo na nag-ooperate ng malaking winch doon. Ayan, si alalay ng Panday, si Pandoy. Ayan. So ganyan kataas guys yung power block oh. So balik nga tayo dito guys sa winchman. Ito ay taga Jensan. Ayan. Nakatagong mukha niyan kasi super kinis nito. Kaya para ma-maintain yung kagandahang lalaki.
Yun namang isa, kaya naka-helmet din yun kasi kulot yun. Ayan. Yan ang ating second navigator guys. So bukod sa trabaho niya sa bilang operator doon, sa mga communication, sa mga documents, siya yung in charge. Tumutulong din sila sa lambat. So katulad nga ito, winchman guys, ito kalbo ito eh. Tanggalin niya ating helmet. Good vibes lang guys. Siya yung nag-ooperate guys nitong winch na to. Yung bumibira ng ating kable para mapalalim at mag-zipper ang ating lambat guys. So, kita nyo naman, yan, yung dalawang nandoon, yung kapitan tsaka chipmate natin. So, dito naman sa side na ito guys, nandito yung ating assistant repairman. Assistant repairman, siya naman ang tumutulong dito sa pagre-release ng snap ring. So, yan guys, yung snap ring na nagpapalalim ng ating lambat o pabigat yan sa ating lambat. Tingnan nyo, nakakonekta sa ating kadena. Yung kadena naman guys, nakakabit yan dito sa ating lambat. So pag binira ito ng ating main winch, ito, pag binira ng main winch na to, kita nyo yung tatlong kable na yan. Lalalim yung lambat natin kasi yung ating kable na yan, nakakonekta yan dito sa snap ring. Kaya yan guys, ang idea, nakakonekta yan din sa kable na yan. Ayan. Dito si Ilik. Ako, parang may ibiyak pa yung lambat. Na-stop yung power block guys kasi parang may biyak yung lambat. Nako, huwag naman sana makalabas yung isda. Yan guys ang nagiging problema pagka may biyak ang lambat o may sira, ay nawawala pa yung ating malapit na sanang makuha na grasya. Sana nandyan pa rin sa loob yung isda guys dahil sa ganitong pagkakataon napakadelikado na mawala yung isda dahil dun sa biyak ng lambat guys. So antabayan natin guys kung ano nangyari dito. Naku, nahatsing na. Kita nyo guys yung hose na yan. Yan yung sa compressor hose. Dumadaan yung hangin guys yan. Dahil ang ating diver, ayan, bumibulubula. Ang ating diver ay sumisid dyan para makita kung may sira yung lambat. Kasi sabi nila may biyak daw. So para ma-prevent yung totally na masira or mabiyak o malaki yung lambat, ayan ay sinisisid ng ating diver guys. So sana nandyan pa rin ang isda. At delikado yan dahil medyo malapit na tayo magkipot ng lambat, mayroon konting damage. Malaman natin kung anong extent ng damage dito. At delikado pagka nabibiyak ng lambat, nawawala isda, nakakataka sila dahil pag sira ang lambat ay doon sila dumadaan. So stay tuned at tingnan natin. Sinisid ng malalim yan o, yung bumubula na yan. Nandiyan yung diver natin sa tapat na yan. Malalim ang sisid niya. Dalawa na yung sumisid guys. Dalawa na yung sumisid na yung ating main winch at saka itong diver natin. Parang may sira yung lambat natin. Ay sinisilip nila yan. Ini-examine ng mabuti kung hanggang saan yung sira na lambat. Yan din guys ang trabaho ng diver pagka may mga damage na ganito, may sira yung lambat, ay siya yung nagsisisid para tahiin or hayumahin ng lambat. So kaya talagang marami siyang trabaho dito, lalo na isa pa pag-estimate at pagtutuhok ng ating o-ring. So ayan po ang trabaho ng diver dito guys. Pagka may aberya, siya yung kagad tumatalon kagad sa dagat para ma-check ang lambat, ang status ng lambat.
Wala pa na ano na naman sa ilalim? Ha? Naglalagitikan eh. Bersado sa ilalim. Pasukan ng laman yung ilalim pa. Ganyan din master nangyari nung nakaraan, pumasok yung laman. Pasukan ng laman yan, kaya mabigat. Ganyan guys, pagka may sira yung lambat natin, sineseparate yung part na biak at yan ay tatagpian ng ating maestro kasama ng ating mga fisherman para matapos kaagad yan. Pero yung extent ng pagkasira nito hindi pa natin alam dahil yan medyo na marami-rami na yung nakabunto na lambat dyan. Pero nakikita pa naman namin sa loob yung isda ng may dumulutang-lutang pa dito, papisik-pisik na grupo ng isda sa loob ng lambat natin. Sana matapos na itong pagkasira, matigil na, kasi pagka ganyan guys, tuloy-tuloy yung lambat na pagkasira dahil habang lumalalim, bumibigat yung lambat, may bumabalunpon o may sumasabit na mga laman, or pag sinabing laman guys, lambat yon. So ganyan, no? Kailangan ma-separate talaga yung may sira para yan ay magawa mamaya, either tutusin or hayumahin. So sana hanggang dyan lang yung lambat na sira para mas mabilis magawa at ang risk natin ay makuha natin ng maayos. So kagandahan lang, may nakikita pa kami. Sana kung nabawasan man may maganda pa rin sa loob. May mga alon-alon pa rin naman eh. So sana hanggang dyan lang para hindi na makalusot yung ibang isda. Yan muna ang update natin. Medyo pagka ganito guys, medyo mahuna-huna na yung lambat mo, or pag nadaanan ng bugso ng alon or ng agos sa ilalim, napupunit sila minsan, o minsan naman may sinasabitan. Yun po ang dahilan ng pagkasira ng lambat. Pero mostly pagka talagang total damage, total wreck yung lambat mo sa simula pa lang ng power block mo, ay makikita mo na kagad na may malaking sira. Pero sa ganito, nasa mahigit kalahati na yun na sasalansan na lambat. Kaya sana matapos na yung pagkasira, kasi nai-stop naman yan guys dun sa part na matibay talaga. So matanda na rin itong lambat natin guys. Sabi nga nila ang lambat daw ay tumatagal na hanggang 3 taon. So ito more than 3 years na ito, pero pwede pa naman, kaya nagagamit pa. So yan muna for the meantime mga kasimangis na. Maaga nagpakita yung buwan dito guys, moon in the Pacific. Ayan, maaga nagpakita yung buwan. Yan. So 3:30 pa nga kami umarya, pero ngayon anong oras na? 6:05 na ng gabi, kasi medyo may aberya yung ating lambat guys. Hopefully or hoping kami na sana may mga natira pang isda talaga dito. Kanina naman may pumipisik-pisik pa. Yan ang nagiging problema dito guys sa laot, pagka may nagkakaroon ng discrepancy or nagkakaberya yung lambat natin, nagkakaroon ng punit, so tumatagal tayo. At the same time, nangangamba tayo na baka wala na yung isda sa loob. Pero sana hoping for the best tayo, dahil sayang naman talaga ang isang area dito. Napakalaki talaga ng gastos dito. Kaya naman, ayan, sumisikat na ang buwan, ang haring buwan. Bilog na siya, oh. So sana mamaya may masalok pa tayo guys. Stay tuned lamang. Ito pa rin po ang inyong kasimangista. Maraming salamat. Buti naman guys, natuloy na yung pagpa-power block at natigil na yung sira guys. So buti hindi ganong napakahaba, pero mahaba rin naman ito. Ang nangyari guys, may laman o lambat, kaya medyo siya, artisado siya, o ibig na banat o na puwersa, kaya nagkaroon ng punit. So malaman natin kung may natira pa sa isda, kasi wala pa ulit ako nakita. Matigil na. Yan, kita nyo na nga guys yung buwan kanina, oh. So
malaki ang chance dito na may mahuli pa tayo dito. Sana nasa ilalim lamang. Hindi nagkaroon pa naman kanina ng maliwanag dapat na iniakyat ng ating lambat na may isipan. Yan guys, tinutuhog na nga guys ng ating diver ang o-ring, meaning may huli ito. Kung ilan, di pa natin masabi kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na o-ring. So hindi naman siya ganong karamihan guys. Yan, nagpapakita na sila. Yan, thank you. May halong yellowfin tsaka skate jump to. Nasa gitna yung ating diver guys. Yan. Kahit pag nakipot na, ganyan na nakikita. Oh. Ganda. Ito na guys. Sabi nga kanina, parang kapareho daw to ng una naming area kanina umaga. Naka 52 tons kami kanina. So thank you Lord kasi kahit may sira yung lambat natin ay nagpaiwan yung isda. Hindi talaga sila nakalabas, hindi nakatakas. So kompleto pa rin sila dito. Kaya thank you Lord talaga. Na-bless talaga tayo ngayong araw for the first day natin. Stay tuned mga kasimangista. Halo ito ng yellowfin tsaka ng skipjack. Kaya maganda-ganda. May laman-laman. Kalian na namin talaga na wala na kanina kasi nalungkot na kami dahil nakala namin nakatakas na kasi wala nga nagpapakita kundi piraso lang, pero meron naman pala dito sa loob. Tumahimik lang sila kahit na may sira yung lambat, hindi sila nakatakas. At kung nabawasan man, ito lang talaga ang para sa akin guys. Yan, maraming salamat for second shot natin. Malaman natin mamaya kung ganong kadami ito. Yan, thank you. Stay tuned. Kalaskas na sila guys ngayon. Unti-unti na nga inakit ng lambat na sa may bag portion. So para maipon yung isda dito sa ilalim ng sa loob ng ating bag portion. Kalaskas yung tawag yan guys. So abangan lang natin mamaya pagsasalok nito guys, para nang sa ganon ay makita nyo kung gaano karami na huli natin. At again, once talaga nagpapasalamat kami kay Lord dahil hindi nakalabas yung isda sa sira ng ating lambat kanina. Strobo na sila guys ngayon. Ayan, medyo malaking lubid na ginagamit para medyo mas mabilis yung paghatak ng lambat pangat, para mas mabilis siya masalok mamaya guys. Ginagamitan na yung ganyang malaking lubid para mas matibay at mabilis niyang mayangat yung laman ng ating bag portion para maipon sila dyan sa bag portion natin guys. After this, pagka yan po ay intact na or compact na yung isda dyan, ay sasalukin na natin guys, para po sa kaalaman ng ating mga bagong followers at subscribers sa ating YouTube channel. Kaya po tayo ay inuulit natin yung mga ganitong pagkakataon na ma-inform sila o masabihan sila na ito yun, ito na yung part na to. At maya lang guys, makikita nyo yung sa ating sasalukin natin isda guys. Konting panahon na lang guys at makikita nyo na. Finally guys, salok time na tayo. Medyo inabot na tayo ng 8:20 na ng gabi bago talaga makuha ang isda. Ayan, halo ng yellowfin at skipjack tayo ngayon. Tingnan naman, puno ang ating salok. Wow, thank you Lord, kahit na may discrepancy yung lambat natin kanina, eto may nasa salok tayo ngayon. Kaya very thankful tayo. This is our second set for the day. Kanina naka 52 tons nga tayo, inulit ko ulit. So ito sana, hopefully sana maganda rin. Yan.
Inabot nga tayo guys ng 5 oras bago tayo makapagsalok. Dahil nga sabi ko sa inyo kanina, yung aberya ng biyak ng lambat natin, kung saan kailangan ma-detect kung nasaan ang pinagmulan nun para maayos yon. Kaya tumatagal talaga ng ganong katagal ang ating isang aryada. Pagka nagkakaroon ng kaunting aberya, tumatagal talaga. So thankful tayo again. Ito, nagpapasalamat tayo kay Lord dahil ito yung second set nga natin kanina na nung unang umaga 52 tons. Ito, malaman natin kung ilan ito at marami pa naman sasalukin. Makikita nyo parang baka magtaka kayo bakit ganitong karami ang sinabi ko sa inyo, pero ilan salok lang kasi kumukuha rin po ako guys ng ng portrait na kuha para sa Facebook naman. Ito sa pagka mga landscape na kuha guys ay puro lang ito ay sa YouTube ko ina-upload. Pagka naman po mga vertical or portrait na kuha ay doon natin inilalagay sa ating Facebook page. Kaya ayan po ang nangyayari. Dalawa pong account ang ginagamit ko, isang Facebook at isang YouTube. Thank you po sa pangunawa guys. Kung gusto nyo rin po makita ng aking mga video sa Facebook, Nilo Aranyes lang po, hanapin nyo. Ayan. Thank you. Ayan, medyo puno to guys. Ayan. Ang sarap panoorin pagka ganitong halos mapuno yung ating salok guys. Yung punong-puno, busog na busog. Ayan. Na masarap sa mata. Talaga naman. Maraming salamat guys sa inyong pagsuporta. At parami rin po ng parami ang ating followers tsaka subscribers, Facebook tsaka sa YouTube. Sa YouTube po, malapit na tayo mag 72,000. Sa Facebook naman po, nasa 814,000 po na tayo. Kaya shoutout sa inyo sa mga kasimahang isda. Maraming salamat at keep safe everyone po palagi para tayo ay maayos. Ayan, at laging nag-stock up, hindi ma-release. Ayan guys. May halo din naman palang tuna kahit pa isa-isa lamang. Pero halo to talaga ng skipjack tsaka ng yellowfin. Nag-stock. Hindi kasi ma-release eh.
Huling salok na po to guys, konti na lang. So thank you guys for watching. Again, ito po yung Kasimangista. Sa huling salok na ito, I think nasa 30 tons na tayo guys. Maraming salamat po sa panonood. At thank you Lord, kahit may sira ang lambat natin, may huli tayo. 30 toneladas. Always the best. Original, Simangisda. Magandang gabi.